Naramdaman mo na ba minsan ang kirot sa mga kasukasuan paggising sa umaga? Yung pakiramdam na parang naninigas ang bawat buto o hirap huminga dahil pakiramdam mo ay bumibigat ang iyong puso. Nakakabahala, hindi ba? Lalo na kapag nasa edad 65 hanggang 80 na tayo, bawat araw ay isang pagsubok, isang paghahanap ng ginhawa sa mga sakit na minsan ay hindi natin maintindihan kung saan nanggagaling. Kung minsan naisip natin na tama ng ating mga kinakain, puro gulay, puro prutas. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong 5 gulay na akala mo ay nakakatulong? Pero sa totoo ay baka lalo lang pala itong nagtapalala sa iyong mga kondisyon sa puso at sa mga kasukasuan. Nakakagulat, di ba? Akala natin puro benepisyo, pero may nakatagong babala pala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 gulay na ito na pinag-iingatan ngayon ng maraming doktor para sa ating mga nasa gintong edad. Bibigyan natin ng linaw kung bakit at ano ang mga palatandaan na kailangan mong maging maingat. Ang mahalaga ay ang iyong kalusugan at kapayapaan sa bawat araw. Manatili at panoorin ang buong video dahil mayroong isang bagay sa huli na siguradong makagugulat sa iyo at mapapabago ng pananaw mo sa iyong kinakain. Tara na't simulan ang ating paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pagtuklas sa unang gulay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Alam kong marami sa atin ang mahilig sa talong, lalo na kung ito ay ginawang torta, ensalada o kaya ay sinigang. Napakasarap nga naman at madalas ating iniisip na ito ay napakabenepisyo dahil gulay ito. Pero mahalaga na malaman natin na ang talong ay kabilang sa tinatawag na nightshade family ng mga halaman kasama ang kamatis at patatas. Naglalaman ang nightshade vegetables ng isang compound na tinatawag na solanin at ito ang pinagmulan ng pag-aalala para sa ating mga senior. Para sa ilang tao, lalo na yung may sensitibong pangangatawan o predisposed sa arthritis at iba pang inflammatory conditions, ang solanine ay maaaring mag-trigger ng inflammation o pamamaga sa mga kasukasuan. Hindi ito nangyayari sa lahat, syempre. Maraming nagtatamasa ng talong nang walang anumang problema. Ngunit kung palagi kang nakakaramdam ng kirot sa tuhod, sa likod o sa mga daliri pagkatapos kumain ng talong, baka kailangan mo itong pagmasdan at subukang bawasan o pansamantalang itigil ang pagkain nito sa loob ng ilang linggo. Obserbahan kung may pagbabago sa iyong pakiramdam. Kung ang pamamaga at sakit ay bumaba, maaring isa ka sa mga taong sensitibo sa solanine. Bukod pa sa solanin, kailangan din nating isipin kung paano natin niluluto ang talong. Madalas, piniprito natin ito tulad ng tortang talong o kaya inilulubog sa napakaraming mantika. Kapag piniprito ang talong, ito ay sumisipsip na napakaraming langis na nagiging sanhi ng pagtaas ng unhealthy fats sa ating katawan. Ang mataas na level ng unhealthy fats ay hindi lang masama para sa ating puso dahil nakakapagpataas ito ng bad cholesterol, kundi maaari rin ito magdulot ng pamamaga sa buong katawan, kasama na ang mga kasukasuan. Tandaan, ang pamamaga ay ugat ng maraming sakit sa gintong edad. Kaya, kung hindi mo kayang itigil ang talong, subukan itong iihaw, steam o gawing ensalada ng walang maraming langis. Ang pagbabago sa paraan ng pagluluto ay malaking tulong na. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang gulay na kailangan nating pag-ingatan, ang patatas. Tulad ng talong, kabilang din ang patatas sa nightshade family at naglalaman din ito ng solanine. Kaya, ang parehong babala sa pamamaga ng kasukasuan ay totoo rin dito. Ngunit mayroon pang ibang dahilan kung bakit kailangan nating maging maingat sa pagkain ng patatas lalo na sa ating edad. Ang patatas ay puno ng starch o almirol. Kapag kinain natin ang patatas, mabilis itong nagiging asukal sa ating katawan. Ito ang tinatawag na high glycemic index. Pag mabilis na tumaas ang ating blood sugar, ito ay nadudulot ng isang chain reaction na maaaring maging sanhi ng pamamaga. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay hindi lang nagpapataas ng panganib ng diabetes,
kundi masama rin para sa ating puso at sa ating mga daluyan ng dugo. Mas pinapabilis nito ang pagtigas ng mga ugat na humahantom sa sakit sa puso. Dagdag pa rito, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay maaaring makapagpalala ng joint pain at pamamaga, lalo na sa mga taong may arthritis. Isipin mo ang karaniwang patata na ating kinakain, French fries, potato chips, o kaya ginagawang salad na may mayonesa. Lahat ng mga ito ay nagdadagdag ng problema. Ang paprito ng patatas ay lalong nagpapataas ng glycemic index nito at nagdadagdag ng unhealthy fats. Kahit panilaga o steamed ang patatas, mataas pa rin ito sa starch. Hindi ibig sabihin na ganap mo nang ititigil ang pagkain ng patatas, pero kailangan itong kainin ng may labis na pag-iingat at moderation. Mas mainam kung kakainin mo ito ng may balat dahil mas marami ang fiber na nakakatulong bumagal ang pagtaas ng blood sugar. Subukan ding palitan ang patatas ng mas mababang starch na gulay tulad ng kamote, ngunit pa rin sa moderation, o kalabasa na mas masarap at mas mababa ang glycemic index. Ang susi rito ay pagiging mapanuri sa kung ano ang ating inilalagay sa ating bibig. Hindi lahat ng gulay ay pantay-pantay ang epekto sa bawat isa sa atin, lalo na kapag nagkakaedad tayo. Ang mahalaga ay pakiramdaman ang iyong katawan at alamin kung ano ang nagpapabuti o nagpapalala ng iyong pakiramdam. Ngayong napag-usapan na natin ang talong at patatas, dumako naman tayo sa susunod na gulay na kailangan nating pag-ingatan. Ngayon, ituloy natin ang ating usapan sa pangatlong gulay na kailangan natin maging maingat lalo na kung tayo ay nasa gintong edad na. Ito ay ang kamatis. Gaya ng talong at patatas, kabilang din ang kamatis sa nightshade family. Habang ang kamatis ay puno ng antioxidants tulad ng lycopene na napakabuti para sa puso at panlaban sa cancer, mayroon pa rin mga dahilan kung bakit ito ay dapat nating pagtuunan ng pansin. Para sa ilang tao, lalo na yung may sensitibong tiyan o may history ng acid reflux, ang kamatis ay maaaring magdulot ng heartburn, pananakit ng sikmura o pagtaas ng acid. Ang acid reflux ay isang pangkaraniwang problema sa ating edad at ang pagkain ng kamatis ay maaaring magpalala nito. Bukod pa sa acidity, bumabalik din tayo sa usapin ng solanine. Bagaman mas mababa ang solanine content ng hinog na kamatis kumpara sa talong o patatas, mayroon pa ring mga ulat mula sa ilang individual na nakararanas ng joint pain o pamamaga matapos kumain ng kamatis. Kung palagi mong napapansin ang ganitong reaksyon, maaring isa ka sa mga taong mas sensitibo sa mga nightshade. Hindi ito nangangahulugan na ganap mong ititigil ang pagkain ng kamatis, lalo na't napakabuti nito sa maraming aspeto. Ang isang diskarte ay subukang kumain ng kamatis na luto dahil ang pagluluto ay maaring makabawas sa ilang sensitibong compound. Kung sariwa at hilaw ang kamatis, maaring mas makaramdam ka ng epekto. Subukan din ang pagbabalat ng kamatis at pagtatanggal ng buto na sinasabing makakatulong din. Ang mahalaga ay ang moderation at ang pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iyong katawan. Kung ayos lang sa'yo, patuloy mo itong kainin. Pero kung may nararamdaman kang di maganda, subukan itong bawasan o pansamantalang itigil upang makita kung may pagbabago. Sunod naman ay ang pang-apat na gulay na kailangan nating maging maingat, ang mais. Masarap ang mais, lalo na kung ginawang mais con yelo o kaya'y nilaga at kinain kasama ng kaibigan. Ngunit ang mais, lalo na kung ito ay naprosesong mais tulad ng corn syrup o cornstarch, ay mataas sa sugar at starch. Kahit ang sariwang mais ay may mataas na glycemic index na nangangahulugang mabilis itong nagiging asukal sa ating dugo. Tulad ng patatas, ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan. Para sa mga nasa edad 65 hanggang usato, ang pagiging maingat sa blood sugar ay napakaalaga. Ang mataas na blood sugar sa paglipas ng panahon ay hindi lang nagpapataas ng panganib ng diabetes, kundi nakakasira rin sa ating mga daluyan ng dugo na humahantong sa sakit sa puso at stroke. Dagdag pa rito, ang pamamaga na dulot ng blood sugar spikes ay maaring makapagpalala ng sakit sa mga kasukasuan. Hindi ibig sabihin nito na ganap mo ng iwasan ng mais,
Ngunit, kailangan nung maging maingat lalo na sa mga produktong mais na pinatamis o na prosesong labis. Kung mahilig ka sa mais, subukan itong kainin ng katamtaman at iwasan ang mga variant na may added sugars o fried. Mas mainam din kung pipiliin mo ang mais na may kulay tulad ng purple corn na sinasabing mas maraming antioxidants at mas mababa ang glycemic index. Ang prinsipyo ay, kung ito ay napakaproseso o napakatamis, iwasan. Kung sariwa, kainin ng may moderation. Sa huling gulay na ating tatalakayin sa araw na ito na kailangan nating maging maingat para sa ating puso at kasukasuan, ito ay ang repolyo. At kasama rin dito ang ibang cruciferous vegetables tulad ng broccoli at cauliflower. Alam nating napakabuti ng mga gulay na ito, puno ng bitamina at fiber. Ngunit para sa ilang tao, lalo na sa ating edad, ang pagkain ng repolyo ay maaring magdulot ng matinding pagiging bloated, pagkahilo at utot. Ito ay dahil sa mga compound na tinatawag na raffinose at fructans na matatagpuan sa mga gulay na ito. Babang ang mga compound na ito ay hindi direktang nakakasama sa puso o kasukasuan. Ang labis na pagiging bloated at discomfort na dulot nito ay maaring makaapekto sa iyong kalidad ng buhay. Kung palagi kang nakakaramdam ng busog na parang sasabog ang tiyan mo o mayroong labis na utot, ito ay maaring maging sanhi ng pagbaba ng iyong ganang kumilos. Maaring maging mas mahirap para sa iyo na maglakad, mag-ehersisyo o kahit gumawa ng simpleng gawain sa bahay. At ang pagiging hindi aktibo ay hindi maganda para sa ating puso at sa ating mga kasukasuan. Sa katunayan, ang regular na paggalaw ay maalaga upang mapanatili ang kalusugan ng mga kasukasuan at mapalakas ang ating puso. Kung sensitibo ka sa repolyo, hindi mo kailangang ganap na itong iwasan. Subukan itong kainin ng nilaga o steamed ng matagal dahil ang pagluluto ay nakakatulong sa pagbawas ng mga gas-producing compounds. Maaari mo ring subukang kainin ito sa maliliit na dami muna at dahan-dahan itong dagdagan kung okay ka naman. Ang iba pang cruciferous vegetables ay may parehong epekto, kaya mahalaga ring bantayan ang iyong reaksyon sa mga ito. Ang mahalaga ay hindi mo saktan ang iyong sarili sa pagpipilit kumain ng isang bagay na nagdudulot ng labis na discomfort. Merong napakaraming ibang gulay na puno ng nutrisyon na hindi magbibigay sa iyo ng sakit ng tiyan. Ngayong napag-usapan na natin ang 5 gulay na kailangan nating pag-ingatan, magpatuloy tayo sa ating huling bahagi para sa isang sorpresa. Ayan, narating na natin ang huling bahagi ng ating pag-uusap. Sana ay marami kayong natutunan sa mga impormasyong ibinahagi natin ngayon tungkol sa 5 gulay na maaaring magdulot ng hamon sa ating kalusugan sa gintong edad. Pinag-usapan natin ang talong at patatas na kabilang sa nightshade family na may potential na magdulot ng pamamaga sa mga kasukasuan para sa ilang individual, lalo na kung piniprito. Mahalaga rin nating binigyang diin ang mataas na starch at glycemic index ng patatas na maaaring magpataas ng blood sugar na masama sa puso at kasukasuan. Hindi rin natin nakalimutan ang kamatis, na bagaman puno ng antioxidants ay maaring magdulot ng acid reflux o discomfort sa tiyan para sa mga sensitibo. Napag-aalaman din natin ang tungkol sa mais, lalo na yung mga naproseso na mataas sa asukal at maaring magdulot ng blood sugar spikes. At tanghuli, ang repolyo at iba pang cruciferous vegetables na habang napakabuti sa kalusugan ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na gas at bloatiness na maaaring makasagabal sa iyong paggalaw at pangkalahatang kaginhawaan. Ang mensahe ko sa inyo ay hindi ito tungkol sa pagbabawal sa inyong sarili sa lahat ng bagay na masarap. Hindi natin sinasabi na ganap na itigil ang mga gulay na ito ng walang pag-iisip. Ang layunin ay maging mas mapanyuri, mas may kaalaman at mas nakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iyong sariling katawan. Kung napapansin mong may isang particular na gulay na nagdudulot ng sakit, pamamaga o matinding discomfort pagkatapos mong kumain, marahil ay panahon na para subukan itong bawasan o pansamantalang itigil upang makita kung may pagbabago. Ang bawat isa sa atin ay kakaiba
At ang reaksyon ng ating katawan sa pagkain ay iba-iba rin, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Tandaan, ang malilit na pagbabago sa ating mga kinakain at mga gawi ay maaring magdulot ng malaking pagpapabuti sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi kailangang biglaan at radikalang pagbabago, magsimula sa dahan-dahan. Halimbawa, kung mahilig ka sa piniritong talong araw-araw, subukan itong gawing minsan lang sa isang linggo at palitan ng iba pang araw ng inihaw na isda o manok na may iba pang berang gulay. Kung palagi kang kumakain ng patatas, subukan mong palitan ito ng kamote na nilaga o kaya'y kalabasa na inihaw. Malilit na hakbang lang ito pero malaki ang epekto sa paglipas ng panahon. Huwag kang matakot na magtanong sa iyong doktor o sa isang nutritionist kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong dieta at kalusugan. Sila ang pinakamay-inam na mapagkukunan ng personalized na payo na akma sa iyong kondisyon. Ang mahalaga ay aktibo kang nakikilahok sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan at sa gintong edad, mas lalo itong nagiging totoo. Ngayon, para sa sorpresa na ipinangako ko sa simula ng video na ito, ang pinakamahalagang gulay na kailangan mong bantayan ay hindi nasa listahan. Hindi ito ang gulay na kinakain, kundi ang gulay na nasa isip mo kung patuloy kang hindi nakikinig sa iyong katawan. Ang pinakamalaking babala mula sa mga doktor ay ang pagpapabaya. Kung patuloy mong iiwanan ang iyong sarili sa mga gawi na nagdudulot ng sakit, ang iyong katawan ay unti-unting manghihina at mawawala ang iyong kalayaan na gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang tunay na gulay na kailangan mong itigil ay ang pagpapabaya sa sarili, ang pagiging bingi sa mga senyales ng iyong katawan, at ang pagtangging gumawa ng maliliit na pagbabago para sa iyong kinabukasan. Ang sorpresa ay, ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang makakapagpasya na baguhin ang iyong mga gawi. Kung nagustuhan mo ang video na ito at mayroon kang natutunan o kung mayroon kang sariling karanasan na gustong ibahagi tungkol sa mga gulay na ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at kaisipan. I like din ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa atin mga nasa gintong edad. Patuloy tayong magtulungan at magbigay inspirasyon sa isa't isa upang mabuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Tandaan, hindi natatapos ang saya at pagtuklas sa pagtanda. Mabuhay ng pinakamaganda sa bawat edad.